Sa isang madamdamin at nakakabagabag na pagbabalik-tanaw, ipinapakita ang isang serye ng mga alaala mula sa nakaraan. Isang batang lalaki ang nagtanong sa kanyang ina na kung isa ba siyang halimaw. Nagsimula ang usapan sa pag-amin ng bata na mayroon siyang mga kakaibang abilidad na hindi maipaliwanag. Sinagot siya ng kanyang ina ng may pagmamahal na may kaibahan nga daw siya sa ibang mga tao ngunit siya ay isa pa ring normal. Ipinagpatuloy ng bata ang kanyang mga katanungan, sabi nila, hindi daw kaya ng tao tumakbo ng sobrang bilis, yun ba ang dahilan kung bakit wala akong kaibigan? Ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan at pagkalito sa sitwasyon. Mariing ipinaliwanag ng ina na, karaniwan, ngunit iyon ang dahilan kung bakit ka-espesyal, at pinanatili ang kanyang paninindigan na ang mga abilidad ng bata ay hindi isang kasalanan. Sa pagpapatuloy ng usapan, sinabi ng bata, pero halimaw daw ako sabi ng mga kaibigan ko. Tinanong din niya ang kanyang ina, masama bang magkaroon ng kapangyarihang tulad ko? Pinagaan ng ina ang kanyang loob, sinabing, hindi, walang kasalanan iyon. Hindi mo rin kasalanan. Ngunit sa gitna ng pag-aalo ng ina, nagtanong ang bata ng isang napakahalagang tanong na nagpalit ng buong emosyon sa eksena. Kung walang kasalanan, bakit tayo tatakas ulit? Ang tanong na ito ay naglantad ng isang mas malalim na katotohanan, na sa kabila ng mga salita ng ina, ang kanilang pamilya ay patuloy na tumatakas mula sa isang bagay, na nagpapakita ng bigat at hirap ng kanilang sitwasyon. Sa huli, ang ina ay niyakap ang bata, na nagpapakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pag-aalala, sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap. Ipinapakita ang isang malungkot at tahimik na sandali ng batang lalaki. Nakaupo siya ng mag-isa sa isang playground, habang pinapanood ang ibang mga bata na masayang naglalaro ng soccer. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kalungkutan at pag-iisa, na tila nahihiwalay siya sa mundo ng ibang mga bata. Habang nakatingin siya sa kawalan, isang pusa ang lumapit sa kanya. Sa una, nagulat at natakot ang bata, na makikita sa kanyang malaking mata at nagulat na reaksyon, isang pusa. Tanong niya sa sarili, na tila nagtataka kung bakit may lumapit sa kanya. Ang pusa, na may kulay na puti at orange, ay tila kumikilos ng may tiwala at lumapit pa sa kanya. Patuloy na lumapit ang pusa, nag-meow, pa, na nagpapahiwatig na tila sinusubukan nitong makipag-usap sa kanya. Ang bata, na lalong natatakot sa kakaibang pag-uugali ng pusa, ay nagulat ng husto ng dumaikit ang pusa sa kanyang likod. Ang kanyang reaksyon ay puno ng pagkabigla at takot, na nagpapahiwatig na hindi siya sanay sa ganitong uri ng interaksyon. Ipinapakita ng eksena na ito ang simula ng isang espesyal na relasyon. Sa kabila ng takot at pagkalito ng bata, ang pusa ay nanatili sa tabi niya, na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kasama na hindi niya natagpuan sa ibang mga tao. Ang pusa na ito, na siyang magiging kasama niya sa paglaki, ay nagiging simbolo ng kanyang paghahanap ng pagtanggap at pagkakaibigan sa kabila ng kanyang pagiging kakaiba. Matapos ang isang nakakapagod na serye ng alaala, bumalik sa kasalukuyan ang eksena kung saan natutulog si Jiwoo sa kanyang desk sa klase. Ang guro, na may galit na ekspresyon, ay nagsimulang magalit at sumigaw, "Jiwoo-so, gumising ka, ngayon na." Ang biglaang sigaw ay nagpabalik sa katinoan ni Jiwoo, at gulat na gulat siyang nagising. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla, at kita sa kanyang mukha ang pagkalito. Ang guro, na tila nag-aalala rin, ay sinabi, "Hindi ako magsasalita dahil karaniwan kang hindi ganito, pero 2 sunod-sunod na araw kang natutulog sa klase." Ang pag-aalala ay halata sa tono ng guro, ngunit ang kanyang pagkabahala ay nahaluan ng pagkadismaya. Nang tanungin si Jiwoo kung may problema, simpleng sumagot si Jiwoo, okay." Pagkatapos ay nagtanong siya sa guro, "Tapos na ba ang klase?" Ang tanong na ito ay nagpalito sa guro, na may ekspresyon ng pagtataka. Sumagot ang guro na, "Oo, katatapos lang." Biglang tumayo si Jiwoo at nagsabing, "Sir, kailangan ko nang umalis." At nagmamadaling lumabas ng classroom. Ang kanyang pagmamadali at kakaibang kilos ay nag-iwan sa guro na may mga tanong at pagdududa. Matapos ang nakakabiglang pag-alis ni Jiwoo mula sa classroom, sumunod ang guro niya na sinisigawan ang kanyang pangalan, ngunit hindi na siya nito napigilan. Sa halip na huminto lamang, si Jiwoo ay nagmamadali ng tumakbo,
na para bang may mahalaga siyang kailangang gawin na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang tumatakbo, nag-iisip siya ng malalim, "Hey, malamang ay naghihintay na si Mr. Kayden sa akin." Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kanyang sabik at pagmamadali, na mayroon siyang isang layunin na mas mahalaga kaysa sa kanyang klase. Sa kanyang pagtakbo, hindi niya namalayan na may tao pala sa kanyang harapan. Bumangga siya sa isang lalaki, at tumama ang kanyang balikat sa balikat nito. Sa pagkabigla, napansin niya ang kanyang pagiging abala at humingi siya ng tawad. "Paumanhin, tumatakbo ako, ayos ka lang ba?" Ang lalaki naman, na nakasuot ng salamin at may seryosong ekspresyon sa mukha, ay tiningnan lang siya ng walang emosyon. "Sorry talaga." Ang paghingi niya ng tawad ay nagpapakita ng kanyang pagiging nahihiya at pagkabahala, ngunit ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip, tumalikod lang ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad, na tila hindi niya nakita si Jiwo. Ang reaksyon ng lalaki ay nag-iwan kay Jiwo na may pagtataka at pagdududa. Wala siyang sinabi, bulong ni Jiwo sa kanyang sarili. Napansin niya rin na ang lalaking ito ay, hindi ba siya yung lalaking nag-transfer sa klase ko last month? Ang maikling sandali na ito ay nagpapakita ng pagiging outsider ni Jiwo sa kanyang mundo, dahil ang tanging nakakaunawa sa kanya ay si Mr. Kayden. Sa awkward na sandali, humingi siya ulit ng paumanhin, "Sorry talaga. Kailangan ko nang umalis." At tumakbo palayo, na nag-iwan sa lalaki na may blankong ekspresyon. Kung inyong matatandaan, si Wuin ang pangalan ng binatilyong ito. Sa sandaling pagkakataon na pinayagan siyang pumasok sa paaralan, nagring ang kanyang telepono. Binunot niya ito sa bulsa, at agad niyang nakilala ang tumatawag, ang doktor na responsable sa kanyang sitwasyon, ang parehong doktor na nakaharap ni Jiwo at Kayden. "Wuin, nasaan ka?" Ang galit na sigaw sa kabilang linya. Walang emosyong sumagot si Wuin, "Nasa school, sir." Dahil dito, lalong uminit ang ulo ng doktor. "School. Akala mo ba'y isa ka ng totoong estudyante dahil lang pinayagan kitang pumasok saglit para sa importanteng misyon?" Patuloy na sigaw nito. "At talagang naglakas loob kang manatili dyan sa paaralan kahit na alam mong may mga tracker sa paligid. Nababaliw ka na ba?" Tahimik lang si Wuan at humingi ng paumanhin. Ngunit hindi pa rin tumigil ang doktor. "Wala kang kwenta. Bumalik ka sa lab ngayon din." Utos nito. "Masusunod, sir," sagot ni Wuin. Matapos ang tawag, matamlay siyang nakatingin sa mga masayang estudyanteng naglalabasan mula sa campus, tila napakalayo ng kanilang mundo sa kanya. Sa loob ng bahay ni Jiwo, dahan-daang iminulat ng kulay abong pusa ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang makita ang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar, at sa harapan niya ay ang iba pang mga pusa ni Jiwo. Litong-lito siyang nagtanong sa sarili, "Nasaan ako?" Isang kulay brown na pusa ang lumapit sa kanya, tila nangangamusta sa kanyang kalagayan. Ngunit bago pa man ito makalapit, nanginginig sa galit ang kulay abong pusa. Nagpakawala ito ng matinding aura, na ikinagulat ng iba pang mga pusa. Nagunahan ang mga pusa sa isang sulok, nanginginig sa takot habang nakayupyup. Patuloy namang naglalabas ng matinding intensyon ang kulay abong pusa, naglalakad papalapit sa kanila, handang lumaban. Sa isang iglap, lumundag ang kulay abong pusa, akmang aatakihin ang mga takot na pusa. Ngunit sa mabilis na pangyayari, isang paa ang biglang sumipa sa kanyang mukha. Walang iba kundi si Kayden. Ang lakas ng sipa ay nagpatalsik sa kulay abong pusa, at bumagsak ito sa sofa, walang malay. Naglitanya si Kayden, galit na galit dahil sa pagwawala nito sa loob ng bahay. Naghiyawan naman sa paghanga ang ibang mga pusa, nagdiriwang dahil sa kanilang tagapagligtas. Nagulat si Kayden sa kanilang reaksyon, at naiinis na pinapaalis ang mga pasang dumidikit sa kanya. Samantala, ang itim at puting pusa naman ay sinuri ang kalagayan ng walang malay na kulay abong pusa. Sa huli, si Kayden ay naiinis sa mga pusa na tuwang-tuwa at dumidikit sa kanya, habang ang mga ito naman ay nagpapakita ng pasasalamat sa kanilang bayani. Sobrang excited si Jiwo habang nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. "Nakauwi na ako," sigaw niya. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga alagang pusa, na masayang naglalambing sa kanya. Nagkukusot sa binti niya ang isa, habang ang isa naman ay kinakalmat ang kanyang bag.
Sa isang sulok, makikitang nakatingin lang si Kayden, na parang nagsasabing, buti naman at dumating ka na, para tigilan na ako ng mga ito. Kumusta kayo, guys? Masayang tanong ni Jiwoo, habang hinahaplos ang kanyang mga alaga. Tumingin siya kay Kayden at nagtanong, Mr. Kayden, kumain ka ba ng maayos habang wala ako? Walang imek si Kayden. Tinitigan lang niya si Jiwoo, na parang nagmamaktol. Nang makita ni Jiwoo ang mga bukas na lata ng cat food, laking gulat niya. Kumain ka pala, mabuti naman. Sabi niya, habang nakatitig sa mga lata. Nag-alala pa ako nang wala sa oras. Samantala, napansin ni Jiwoo ang kulay abong pusa na nakahiga pa rin sa sofa, tulog na tulog. Nag-aalala siyang lumapit dito. Bakit hindi pa rin siya nagigising? May problema ba? Bulong niya. Nanatili lang sa likod ni Jiwoo si Kayden, na walang imek at tila nagkukunwaring walang alam. Gising na yan kanina, ang malamig na sagot ni Kayden, sabay iwas ng tingin. Talaga, gulat at tuwang-tuwang tanong ni Jiwoo. Kailan? Bago ka pa dumating, maikling sagot ni Kayden. Mabuti naman. Akala ko kung ano na ang nangyari sa kanya, sabi ni Jiwoo, na tuwang-tuwa. Pero, Jiwoo, bakit ang dami mong gamit para sa mga pusa? Hindi mo naman sila alaga, di ba? Tanong ni Kayden. Wala namang partikular na rason, sambit ni Jiwoo. Sa totoo lang, hindi mo sila dapat alalahanin, dugtong pa nito. Ako lang ang may karapatang magdesisyon dito, mayabang na sagot ni Kayden. Walang masabi si Jiwoo, na pabuntong hininga siya sabay tingin sa ibaba. Nagsimula siyang magbahagi ng isang personal na kwento. Noong bata pa ako, wala akong mga kaibigan dahil sa aking kapangyarihan, panimula niya sa malungkot na tono. Madalas kaming lumilipat ng bahay, kaya hindi ako nakakalapit sa mga tao. Ayaw kong may masaktan dahil sa aksidente. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nais pa rin niyang magkaroon ng kaibigan. Ang una kong naging kaibigan, isang pusa, malungkot niyang kwento. Isa siyang pusang gala, pero palagi siyang nasa tabi ko, lalo na sa tuwing malungkot ako. Isang araw, bigla itong nawala. Hinanap siya ni Jiwoo sa lahat ng sulok, ngunit hindi niya ito natagpuan. Di nagtagal, lumipat silang muli ng bahay at hindi na sila nagkita pa. Simula noon, naisip niya na tulungan ang iba pang mga pusang gaya nito. Bumibili siya ng cat food, treats, at mga laruan para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit napuno ang kanyang bahay ng mga gamit para sa mga ito. Pangunahing rason ko ay para may maibigay ako sa mga pusang nakikita ko, sabi niya. Hindi naman maganda ang kwento, di ba? Tiningnan lang siya ni Kayden at tumingin sa malayo. Tama, maikli nitong sabi, na tila nakikiramay. Biglang naghikab si Jiwoo, bakit inaantok pa rin ako kahit nakatulog na ako sa school? Tanong niya. Natural lang iyon, sagot ni Kayden. Ginamit mo ang kapangyarihan ko sa laban natin kamakailan, at nagpuyat ka pa. Madedrain ka talaga. Tama ka, sang-ayon ni Jiwoo. Mas pagod ako ngayon kaysa sa normal. Nagpaalam siya na matutulog muna siya dahil sa labis na pagod. Habang papahiga na siya, tinawag niya si Kayden. Lumingon ito sa kanya. Nakahiga na si Jiwoo at nakangiting sinabi, masaya ako na nanatili ka. Manatili ka muna dito hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo. Hindi nagsalita si Kayden. Gusto rin niyang magpahinga, kaya sinabi na lang nito, sige na. Tama na ang daldal at matulog ka na. Sige. Mahina niyang sagot. Mamaya na lang tayo mag-usap.